iPad, but KJ's doing it. Hello mga mamsi sa Japan! Good morning! Eto na naman po tayo. Meron pa rin pong sumasabit pero at least po medyo okay na po yung boses ko ngayon kesa dati. Eto nga po pala nung panahon na nagkasakit ako. Grabe talaga yung struggle natin dyan. Sa mga panahon nga po niyan, pabalik-balik nga po yung lagnat ko niyan. Minsan nawawala, pagkatapos mamaya-maya meron na naman po. At syempre bilang nanay, hindi pa rin po natatapos yung gawain natin dyan. Kahit may sakit, kailangan po natin kumilos. Si ate nga po pala at si daddy ay pumasok na nga po pala sa trabaho at school. At dahil masama nga yung pakiramdam ko, si daddy na nga po pala ang naghugas kagabi. Kaya naman kanina niligpit ko yung mga pinaghugasan niya at nilagay sa platera. At dahil masakit rin yung lalamunan ko, kailangan ko magmask at kailangan ko rin uminom ng ginger or yung salabat para makatulong din sa lalamunan ko. Umpisa na po kasi mag-iba yung klima dito sa Japan, kaya naman hindi talaga maiwasan magkasakit. Sa mga oras nga pa lang yan, nakatulog nga pala si Bunso, kaya naman kinuha ko yung pagkakataon na magtiklop ng mga nilabhan, pero kinalaunan nagising na rin siya. Pero at least marami na rin akong natapos na gawaing bahay. Kapag meron ka talagang toddler, hindi ka basta-basta pwedeng humiga-higa lang. At eto nga, dumating na si ate galing sa school. At nakita nga niya ako nagtitiklop, kaya sabi naman niya, tutulungan daw niya ako. At maya-maya, nag-request naman itong si Bunso. Gusto daw niya ng pancake, donut. Kaya naman, eto gagawa kami. At gusto daw niyang tumulong. Eto talaga si Bunso, kapag gagawa ako ng pancake, laging nasa tabi ko. May pinagmanahan, kaso mukhang hindi sa akin. Naglagay nga kami ng banana kasi mukhang masisira na yung saging namin dito. Tamang-tama nga yung tamis nito para meron ding flavor. Di bale, donut pancake nga pala yung gagawin namin. Eto nga po pala yung gamit naming lutuan. Galing nga pala to sa ninang ni ate. Noong Pasko, iniregalo sa kanila. At eto nga, habang nagluluto ako, meron ng kumakain dito. At hindi man lang dumami ito. Kasi mayat-mayat, kuha sila ate at Bunso. Hindi na talaga makapaghintay. Ganon din ba yung mga kids niyo, mga mami? At ayun nga, nung natapos nga ako at naligpit ko na yung nilutuan ko, humiga naman ako dito sa sala kasi mukhang sumasama na naman yung pakiramdam ko dyan. At maya-maya, kailangan ko rin tumayo kasi kailangan ko rin magluto ng pang-dinner namin. O siya, hanggang dito muna. Salamat sa pagsama! At ayun nga, may pangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin may iwasan. Katulad na lang na magkasakit tayo kahit ayaw mo naman. Minsan ito pa yung cause na marirealize mo na napapabayaan mo na pala yung sarili mo at ang pamilya mo. Dahil sa kagustuhan natin, mabigyan sila ng magandang buhay. Kaso hindi natin namamalayan sa sobrang busy natin sa trabaho, napapabayaan na natin ang ating sarili at ang pamilya natin. Sabi nga, make sure pa rin na maging balance pa rin tayo sa lahat ng ginagawa natin sa trabaho, pamilya at iba pang bagay. Kung hindi kaya ng katawan, huwag nang pilitin. Marami kang ang pera, pero ang oras lumilipas. Lalo na kung may mga anak ka, paalala lang, life is too short. Pero ikaw pa rin ang magmamaneho ng buhay mo. Yun lang, salamat!